Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin lahat ng ating mga katatayan. Happy Father's Day po sa bawat isa sa inyo. So, yung series po natin ay may kinalaman sa finances. So, I hope yung mga katatayan natin ay makinabang dito sa isang buong linggo nating talakayan about financial matters. So, yung tema po natin for this week, Trusting God in Financial Matters. Yung pagtitiwala sa Diyos pagdating sa ating mga pinansyal. So, ito po ay isang buong linggo po ito, no? 7 days po ito. Puro yung devotions natin ay patungkol po sa topic na ito. I hope mas lumalim tayo sa pagtitiwala sa Diyos pagdating sa ating mga kaperahan. So, yung unang talata po na pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Matthew chapter 6 verse 33. Now, itong talata po na ito ay personally sa akin malapit sa puso ko kasi ito yung pinanghahawakan ko talaga. Ako po kasi hindi ako yung, pag may kailangan tatakbo sa mga tao, no? Pag may kailangan ako, sinasabi ko kay Lord, diretso ako kay Lord. Hinahayaan ko si Lord yung tumulong sa akin or gumamit ng mga tao para tulungan ako. Kahit dito sa YouTube channel natin I don't ask people to help me to produce videos. Talagang sa Lord ko lang sinasabi lahat. Itong Matthew 6:33, ito po ay pangako sa Biblia na pwede nating panghawakan, pero meron pong mga prerequisites o merong mga kondisyon. Ibig sabihin, dapat qualified tayo para angkinin itong talata na ito para sa ating mga buhay. So, pangako ito, pero kailangan natin munang maintindihan bago natin sabihin qualified ako for this promise. Now, basahin po natin, hilingin po natin ang paggabay ng ating Santong Espiritu every time we study the Bible. Every time we read Bible verses, hingin natin yung pangungusap ng Santong Espiritu. So, I hope bago tayo mag-devotion, bago tayo magbuklat ng Bible, nakapanalangin na tayo. So, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. But seek first His kingdom and His righteousness. Nakita niyo po yung salitang first. Ibig sabihin, may gagawin ka muna. But seek first His kingdom. Merong kondisyon, meron kang uunahin. And His righteousness. And all these things will be given to you as well. Yung these things po na tinutukoy po rito, pag binasa niyo po yung kabuuan ng talatang ito, ay patungkol po sa lahat ng ating pangailangan. So, ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangailangan, pero unahin mo yung kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan. Basahin po natin sa Tagalog. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito na ating mga pangangailangan. So, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the seekers of the kingdom advance the territory of the king. Ulitin ko po. The seekers of the kingdom advance the territory of the king. Kaya po ang sinasabi rito sa talatang ito, seek first the kingdom. Ngayon, ano ibig sabihin ng seek first the kingdom? Ano yung ibig sabihin ng bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos? Well, pwede po natin itong interpret sa maraming kaparaanan, pero kung isa-summarize ko po ito, no? The seekers of the kingdom, kung tayo pinibigyan natin ng halaga yung kaharian ng Diyos, basically ang ginagawa natin, we're expanding the territory of God. Tayo yung nagpapagamit sa Diyos para lumawak yung teritoryo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung buhay po kasi natin ay, simula nung nahulog ang tao sa kasalanan, humiwalay na talaga sa Diyos. Naparito ang Panginoong Jesucristo upang sakupin muli ang ating mga buhay. Tayo ay naging teritoryo na ng ating Diyos. Pero hindi yun humihinto sa atin. Yung teritoryo ng Diyos, kapag tayo napasa ilalim na sa kaharian ng Diyos, lumalawak po yan. Inaabot niya pati yung ating mga trabaho. Babaguhin niya pati yung career natin. Kailangan yung career natin glorifying sa Panginoon, nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Babaguhin niya yung relasyon natin sa ating pamilya, ating asawa, ating mga anak,
sa ating mga kaibigan, yung relasyon natin sa ating churchmates, yung relasyon natin sa ating komunidad, meron po yung impact hanggang sa bansa natin. So, when we seek the kingdom of God, we're advancing the territory of God. Kaya yung pamilya natin, relasyon natin, dapat naging teritoryo na ng Diyos yan. Hanggang sa ating mga finances, hanggang sa ating mga kaperahan. Minsan yung kaperahan natin, ang hirap isuko sa Panginoon eh. Pero isipin natin, teritoryo ng Diyos yan. Kahit finances, kahit yung mga sweldo natin, teritoryo ng Diyos yan, dapat pinaghaharian niya. So, the seekers of the kingdom advance the territory of the king. Yung si Jesus Christ po kasi, mananakop talaga. Pag sinakop niya yung buhay mo, sasakupin niya 100%. Pamilya mo, yung attitude mo, behavior mo, pananalita mo, trabaho mo, lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng meron ka, bahay, lupa, pati kaperahan, sasakupin ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, lahat sinosurrender natin kay Jesus Christ. So, seek first His kingdom. May kasunod po, and His righteousness. Pati yung kabanalan ng ating Diyos. Yung translation po dito sa Magandang Balita Biblia, sabi dito, bigyan ninyong halaga ang karya ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So, mas madali pong intindihin. So, ito po yung pangalawa nating katuruan. The saints of the kingdom live by the standard of the king. So, yung king po natin, merong kabanalan, righteousness, merong sariling kalooban sa atin na dapat po nating sinusunod. So, bakit po saints? Kasi po, simula nung tayo sinakap ng Panginoong Hesukristo, naging saints na tayo. Huwag niyo isipin na yung mga santo ay yung mga espesyal na mga tao lang. Pansinin niyo po rito sa Corinthians, sabi po rito, to the church of God. Yung church of God, basta kabilang ka sa iglesia ng Diyos, kasama ka sa mga santo. Kaya, pwede nyo tawagin sarili nyo na santo. To the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ, Jesus, called to be saints. Ibig sabihin, tayong lahat ng mga mananampalataya, tinawag tayo para maging santo, maging banal. At ang ibig sabihin po ng santo, hindi yan ibig sabihin perfect ka. Ang ibig sabihin po niyan, set apart. Those sanctified. Ibig sabihin, set apart ka. Iba yung klase ng pag-uugali mo, ibang klase yung pamumuhay mo. Nakasunod ka dun sa standard ng hari natin. So, the saints of the kingdom live by the standard of God. Kaya nga si Apostol Pablo, pag sumulat siya, sasabihin niya, to the saints in Corinth, to the saints in Ephesus, to the saints in Philippi, to the saints in Colossae. Ang tawag niya sa lahat ng mga mananampalataya, saints. Bakit po? Set apart, inihiwalay ng Diyos na merong sariling kultura, sariling klase ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. So, if you want to claim this promise, yung promise ng Diyos na ibibigay niya lahat ng pangailangan natin, kailangan mamuhay ka muna ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, number one prerequisite, we are seekers of the kingdom. Pangalawa po, we are saints of the kingdom. Now, dako po tayo sa panghuli po nating puntos. The servants of the kingdom are fully funded by the king. Kung ikaw ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos, kasi kung ikaw ay servant, empleyado ka ng Diyos, empleyado ka sa kaharian ng Diyos, ang magfe-finance sa iyo, ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo, yung Diyos din mismo. Mas dakila pa ba yung mga CEO, yung mga boss natin dito sa lupa kaysa sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon? Kung naglilingkod tayo sa ating kumpanya, sinesweldohan tayo, maraming mga benepisyo. How much more kung ang pinaglilingkuran natin, kaharian ng Diyos, hindi kumpanya ng mga tao, kundi kumpanya ng Diyos, kaharian ng Diyos. Hindi ba tayo tutustusan ng ating Diyos? Kaya ang sabi rito ng mga talata ito, by the way, si Jesus ang nagtuturo dito. Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. In all these things, lahat ng iyong mga pangailangan ay pro-provide ng Diyos. So, the servants of the kingdom, lahat ng naglilingkod sa kaharian ng Diyos, are fully funded by the King. Pag sinabi natin fully funded,
wala kang pangailangan na hindi ibibigay ng hari. The servants of the kingdom are fully funded by the king. Ito po ay katuruan ng Panginoong Jesucristo na dapat nating panampalatayahan. So, gusto mo ba ng full support ng Diyos? Unahin mo yung kanyang kaharian. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Kaya yung application po natin dito, number 1, stop worrying about our needs. Ihinto na natin yung pag-aalala sa ating mga pangailangan. Kung tayo ay seekers of the kingdom and saints of the kingdom. Kung namumuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw yung ganong klase ng tao, stop worrying about our needs. Daw dito po sa Matthew chapter 6, yun po yung konteksto nito kaya tinuturo ni Jesus Christ yung Matthew 6:33. It's about worrying. Kaya verse 25 pa lang sabi ni Jesus Christ, therefore I tell you, do not worry. Nakita niyo po itong mga talata na ito, puro worrying, worry, do not worry. Hanggang sa kahuli-hulihan, pagkatapos ng verse na inaaral natin sa verse 34 na, sabi dito, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So anong puntos ni Jesus Christ? Unahin mo yung kaharian ng Diyos, mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban, and do not worry. Si Lord ang magpopondo sa lahat ng pangailangan mo. Remember, the servants of the kingdom is fully funded by the King. So stop worrying about our needs. Number 2 po, seek God's kingdom and righteousness. So imbis na alalahanin mo lahat ng mga bills mo, lahat ng mga pambayad mo sa tuition, ospital, etc., etc., unahin mo na lang yung kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan. You have to make sure that the kingdom of God is advancing through your life. Nagpapagamit ka sa Diyos para umabante ang kanyang kaharian. Lumawak ang kanyang teritoryo. Seek God's kingdom and righteousness, namumuhay ka ng ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kabanalan. And number 3 po, serve as a good manager of God's wealth. Hindi po porket pinagpapala tayo ng Panginoon, magiging waldas na tayo. Sabihin natin, oy Panginoon, wala namang, yung biyaya mo naman, walang hanggan, napakayaman mo naman, Lord okay lang to, no? Nagiging gastador tayo, hindi tayo mabuting katawala ng kayamanan o kaperahan na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. So, mabilis lang po itong ma-memorize itong tatlo na to, no? Stop worrying, letter S, tatlong S lang, no? Stop worrying, seek God's kingdom, and serve as a good manager of God's wealth. Kinakailangan po natin na maging mabuting katiwala ng Diyos. Every time the Lord is blessing you, you have to make sure that all God's blessings, yung mga kaperahan na dumarating sa atin, ay napupunta sa tama. So, ito pong devotion natin ito, mabilis lang ma-memorize. Yung teaching natin, tatlong S, seekers, saints, and servants. Yung application natin, stop, seek, and serve. So, I hope meron po tayong natutunan, no, sa devotion natin na ito. I-apply po natin, i-claim natin itong pangako na ito, but we have to make sure na qualified tayo. We are seekers of the kingdom and we're living according to the standard of the Lord. Now, para po sa ating discussion, what should we do first before claiming Matthew 6:33 as God's promise to us? Ano yung mga dapat natin gawin bago natin angkinin itong mga talatang ito? Alam niyo po, yung iba kasi, pag binasa ito, nakafocus lang doon sa all these things will be given to you as well. No, maraming nagbabasa ng ganito. Yun lang. All these things will be given to you as well. Pero yung emphasis po natin ngayong umaga, no? Unahin natin yung kaharian ng Diyos. Maging involved tayo sa mission ng Diyos dito sa lupa. At yung all these things will be added to you, bonus na lang yun. Bibigay talaga sa ng Panginoon yun. Walang problema sa side ng Lord Ang Lord faithful sa kanyang mga pangako. Ang problema nasa side sa natin, no? Are we seekers of the kingdom? Binagbibigyan ba natin ng kahalagahan ang kaharian ng ating Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, samahan niyo po ako. Father in heaven, thank you because you know everything I need. You are willing and generous to provide for me. I pray that you will make me qualified to claim this promise. Let me seek to advance your kingdom and live according to your righteousness.
Let me serve as a good manager of your wealth. I believe that the servants of the kingdom are fully funded by the King. So let your enormous blessings flow through me. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Edwin. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.